Makakasama po natin live mula po sa Rome, Italy, ang atin po reporter doon na si Jackie De Vega para magbigay po sa atin ng update kung ano ang nangyayari sa Roma. Hi, magandang hapon sa iyo, Jackie. Magandang hapon po sa inyo, Miss Rose, Kuya Jean. Kaninang umaga ginanap ang wreath laying ceremony
sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Piazzale Manila, Roma. Ito ay inorganisa ng Philippine Independence Day Organization o PIDA para sa 123rd anniversary ng Philippine Independence. Ang PIDA ang namamahala ng taunang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa Roma. Dinaluhan din ito ng mga Pilipino sa Rome kasama si Consul General in Rome, Nina Cainglet, at Charge d'Affaires to the Holy See, Charlie Manangan. Kasalukuyang ginaganap dito sa aking likuran, kasalukuyan po tayo nasa Basilica di Santa Pudenciana, ay isang Thanksgiving Mass na parte pa rin ng selebrasyon para sa Araw ng Kalayaan. At maidagdag ko nga lang din, kagabi ay meron ginawang virtual celebration ang isang grupo ng mga kabataan na tinatawag na We Are Tourism Philippines, kung saan pati si Secretary Bernadette Romulo Puyat ay nagbigay ng mensahe para sa Filipino community. Ang sumunod na mga ginawa naman dito sa grupo na to ay nagbigay sila ng ilang palaro na kung saan merong mga prizes mula di sa mga Filipino community and businesses. Okay. Jackie, gusto lang nating malaman, may misang ginaganap dyan ngayon o katatapos lang ang misa dyan sa Roma? Kasalukuyan ngayon nagaganap ang misa sa likuran po natin. At since hindi tayo pwede pumasok, yung misa na ngayon, bali dinadaluhan lang siya ng around, kasi 70 lang usually ang allowed sa isang misa. Pero nung kanina tinignan ko, hindi rin siya puno kasi before that, meron din na unang misa. Okay. G, may tanong ka pa kay Jackie bago tayo dumako sa Essen, Yes. Germany. Sige, isang mabilis na question lang. Jackie, kakatuwa naman dyan na parang ang daming tao, may mga gwardiya pa yata. Anong reaction naman ng community natin na nagdaos kayo ng ganyan ngayon? Okay, actually kaninang umaga nakausap ko yung current president ng PIDA at isinalaysay din sa akin kung ano yung mga naging hindrances at saka yung mga naging problema nila this past year kung saan nagkaroon ng pandemya dito sa Roma. So, kung nandun niya sa akin, January pa lang usually ay nagpaplano na sila how they are going to celebrate the June celebration. So, since this will be the second celebration that they're not going to celebrate it, tinake ng grupo na bilang isang positive na nangyari na nakikita nila kung ano yung mga kailangan pa nilang gawin. Pero sabi niya sa akin kanina, hopefully next year makapag-celebrate na rin ng Independence Day. Kasi usually ang celebration dito ng Independence Day, 7,000 Filipinos ang pumupunta sa taon-taunan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jackie De Vega. Mag-iingat ka. Salamat po, Jackie De Vega. Mula naman po sa Rome, Italy, makakasama po natin para magbigay sa atin ng update. Essen, Germany, ang atin pong reporter doon na si Ver Quizon. Magandang hapon, Ver. Magandang hapon, Rose. Magandang hapon, Jean. Kahapon, nagsama-sama ang mga dating presidente ng tatlong malalaking asosasyon dito sa North Rhine-Westphalia, Germany upang ipagdiwang ang ika-23 kalayaan ng Pilipinas. Dahil nga nagluwag ang lockdown sa Germany, na pwede magkita-kita na ang 50 katao, isang maliit na pagunita ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa siyudad ng Essen, Germany ang ginawa ng mga dating presidente ng ALAE o Association Lending Assistance in Exigencies at Home, BSA, o Barangay sa Alemanya at BMCA o Visayas Mindanao Cultural Association. Balitaan sa pagunita sa selebrasyon ang ginawa nila ng nakaraang taon para sa pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas, pero hindi rin naiwasang pag-usapan ang mga naging buhay nila dulot ng pandemya. Kwento naman ng mag-asawang Lagaw na taga-syudad ng Bottrop, sila ay parehong tinamaan ng COVID-19. Natenga naman sa Ratingen ang mag-asawang Goles na matagal nang umuwi sa Pilipinas pero bumalik sa Germany upang magpa-check up. Naging masaya naman ang selebrasyon dahil nagkita-kita uli sila sa pagdiriwang ng ika-23 taong kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat po, Virgilio Quizon, Essen, Germany.
Ver, mukhang selebrasyon na talaga dyan ang sasarap ng pagkain. Ang tanong, ilan ba talaga yung allowed na magkita-kita sa loob o labas ng bahay, yung group gatherings? Ilan po ang pinapayagan dyan sa Germany? Dahil bumaba ang incidence ng 35 from 100,000 in a week, mula noong June 7, pinayagan na ang 5 different household up to 100 people vaccinated, recovered, and tested na negative. Tapos, beginning January 11, if stable ang 35 within North Rhine-Westphalia, 35 from 100,000 residents and below, 1,000 katao na ang pwedeng pumasok sa music festival, theater, saka sa mga sports. Okay. Jean, may tanong ka kay Ver? Actually, Ver, alam mo, ako nakabarong lang ngayon, pero napansin ko na parang, ano ba yung kasuotan mo dyan? Nakaka-impress naman. Kailangan yata umatikha ako ng ganyan, Usually, ito yung mga Jean, ito yung mga sinusuot nila doon sa Mindanao. So, lagi kasi dati lagi tayo nakaburong. Isuot ko naman yung kanilang madalas isuot. So, kaya itong sinuot ko ngayon. I see. So, mukhang magsasimula ka na ng trend ngayon yan. Para naman na ipakita din natin sa ating ibang kababayan na hindi lang barong ang pwede nating isuot pag may mga kasayahan or pagtitipon na ganito. Ito official na ginagamit nila. Okay. Ber, hinihintay ka rin. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng update. Hinihintay ka rin namin dito sa UK dahil yung mga artists na dinadala mo tuwing Independence Day, na-miss natin ngayong pandemic. But I'm sure next year, baka posible na yan at makapagdala ka uli dito at makapag-showcase yung Filipino artists natin ang kanilang mga paintings, no? Pinaplano naman talaga na namin ngayon, Rosia, na pag nagluwag-luwag ng traveling time, so magdadala na pupunta uli dito mga pintor natin, lokal na pintor ng Pilipinas upang ipakita naman ang kanilang mga obra sa mga taga Europa at sa ating mga kababayan. Pinaplano na namin yung Rose. Sana matapos na at magkaroon na tayo ng herd immunity para makagalaw tayo ng husay. Ang panghuling tanong, vaccinated ka na? Nakadalawang vaccine na ako ng BioNTech. Fantastic. Maraming salamat po, Ver Quizon, mula po sa Essen, Germany. Mula naman po sa Germany, dadako po tayo sa Barcelona, Spain, at makakasama po natin doon si Sandra Sotelo Aboy. Magandang hapon, buenos dias, Sandra Sotelo Aboy mula sa Barcelona. Magandang araw din, Rose. Magandang araw, Jean. Maligayang araw ng kasarinlan. Dito naman sa Espanya, mula sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid, kasalukuyang ginaganap ang El Mes Filipino o ang Buwan ng Pilipino, ipagmalaki mo Pinoy. Ito ay isang buwang celebration o activity, virtual at face-to-face activities intended to celebrate important events in Philippine history, culture, and Filipino resilience amidst the time of this coronavirus pandemic. Kahapon, virtual celebration naman kung saan nagbigay ng video message si Foreign Affairs Secretary Chudoro Locsin at Philippine Ambassador to Spain and Andorra, Philip J. Luwilier. Naghandog din ng video showing ng mga katutubong sayaw, choral performance at mula sa Vocalimo Choral Group at sumali din ang grupo Kudyapi Choir ng Barcelona. Dito naman sa Barcelona, pinalabas ang pelikula ni Brillante Mendoza na pinamagatang Mindanao na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos. Ito ay bilang pagsasara ng Sine Ciclo Filipino. Dumalo rin si Consul Rona at bago magsimula ang palabas ay nagbahagi muna sa audience ng balita ng pagbubukas ng Consulate General sa Barcelona. Nandoon din po ako para ipalawanag ang 123rd anniversary of Philippine Independence Day at kaunting impormasyon tungkol sa Mindanao. Sandra, ngayong linggo ba meron pa ka pang nakikita o nababalitaan na selebrasyon
na pinaplano o gagawin ng ating mga Philcom leaders dyan sa Espanya o sa Barcelona? Yes, yes po. Actually, ang pinaka-main event namin ay sa Sabadong darating, June 19. Una, naghahandaan ng music video, sina Mario Lorente, Paulo Alexis at Dominic Beltran. Ginawa ang recording sa World Cultures Museum at doon mismo sa section ng Philippine Exhibit, kinanta ang kantang pinamagatang Tao ni Sampaguita. Ipapalabas ang video kasama ang mga imahe ng mga na naglalarawan ng resilience ng Pilipino dito sa Barcelona sa gitna ng pandemya. Pinili naman ng grupo ang kanta ng Sampaguita na Tao para ipakilala sa mga bagong henerasyon na Pilipino na merong magagandang kanta din mula sa Pilipinas na para makilala nila kasi hindi nila kilala ang Sampaguita. Ang pangalawang evento naman ay ang tinatawag natin Open Vaccination Day. Ito ay proyekto ng konsulado kasama ang Kalayaan Barcelona Group at ang CAT Salute, which is kagawaran ng kalusugan dito sa Generalitat ng Catalunya, kung saan naman inaanyayahan lahat ng Pilipino 40 anyos pataas na pumunta sa Plaza del Angels para magpabakuna. Dahil marami kasi sa ating mga kababayan ang hindi pa nababakunahan dahil sa iba-ibang dahilan, gaya ng malayo ang vaccination center, hindi marunong gumamit ng app ng Health Ministry, o mahirap kumuha ng schedule na tutugma sa schedule ng mga anak, o kaya walang papel. Nakipagtulungan ang CAT Salute ng Raval District kung saan karamihan sa mga Pilipino doon nakatira. So nakipag-collaborate ang CAT Salute ng Raval District at ang konsulado na magbukas ng special vaccination posts para sa mga Pilipino. Ang gaganapin ito sa Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Although pwede rin mag-walk-in, ang ginagawa ngayon ng Filipino community ay kinakalat ang balitang ito at inaanyayahan ng mga tao na magpa-schedule sa konsulado o sa mga asosasyon at churches para nang sa ganoon hindi mahaba ang pila. Ito rin ang bayanihan sa buwan ng pagdiriwang ng pambansang araw ng Pilipinas. So sa araw na yon nandoon ang konsulado para kasama ang mga voluntaryo para sagutin ang mga katanungan at kung anumang mga agam-agam ang meron ng mga tao tungkol sa pagpababakuna. Meron din tayong mga food booths. Pinayagan tayo ng City Hall na mag-open ng food booths ng mga restauranteng Pilipino. Yun nga lang, take away, pero ito ay parang pinaka mini celebration natin kasi hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga palabas. So ang mga tao habang nakapila o pagkatapos ng kanilang pagbabaksin ay pwede silang bumili at tangkilikin ang mga restauranteng Pilipino. So ginawa ito kasi nakita ng CAT Salute na marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakakapagpabakuna. Yun ang kagaya ng mga sinabi ko kanina, conflict sa schedule o malayo kasi depende sa available na vaccination center, medyo malayo. Kaya ngayon, binigyan tayo ng tulong na ito. This is the first time na gagawin ng CAT Salute na merong special vaccination kagaya nito for the Filipinos. Pero of course, open din naman na pumasok ang iba pang mga nationalities. Pero this is an initiative of the Filipino community together with Consulate of Barcelona. Okay. So, yun po. Maraming salamat. Well, just to ask very briefly, kasi ang ganda ng mga explanations mo sa ginagawa nyo dyan, no? Pero isang buwan na selebrasyon, parang nakakamangha yata. Yan ba ay dahil sa napaka-espesyal ng relationship ng Spain sa Pilipinas? Yan po ay actually initiative ng Philippine Embassy. Yung sa buwan na yan, napakaraming activities dyan. May mga fini-features na mga kababaihan, may mga negosyo, may mga special talents. So every week, meron sila mga naka-program na naka-showcase. Tapos maging ding some part of Philippine history. So Philippine culture, may mga usapin,
at saka may mga nagbo-volunteer din, at saka mga iba't ibang mga Filipino talents, like meron pa nga nag-harp isang araw, merong mga kumanta, tapos meron ding like a little lecture tungkol sa Philippine history. So ito po ay ginawa na last year ng Philippine Embassy. And so it was very successful. So tinuloy din nila ito ngayong taon na to. Okay. Thank you. Maraming salamat, Sandra Thank Sotelo you rin. Aboy, and good luck sa mga activities niyo sa mga susunod na araw sa buong buwan na ito ng Hunyo. Salamat po, Sandra Sotelo Aboy, Barcelona, Spain. Jean, nahihirapan pumasok ang isa nating correspondent mula sa South of France. Kaya tawagin na muna natin ang ating classical guitarist na si Jay Valdez. Magandang hapon, Jay. Hi Rose, Jean, at sa lahat ng mga nanonood. Thank you for having me po. Jay, congratulations. Nakakakilabot yung tinugtog mo kanina, no? Kasi iba talaga pag napakinggan mo ang isang classical music. Ang tanong ko sa'yo is, ano ba talaga yung pinagkakabalahan mo kapag hindi ka tumutugtog? Kung ako papipiliin, gusto ko tumugtog na lang ng tumugtog eh. Pero sa ngayon, I'm IT project management consultant here in the UK. So I work with companies to deliver targeted projects in the web and mobile industry. So they hire me para mag-build ng mga team to deliver certain initiatives. So yun ang aking side B. And the side A is the music. I see. Jay, question ko lang, no? I mean, siyempre, ayos na yung siguro sa economic side mo, no? Pero yung galing mo sa paggigitara, balita ko, nag-tutor ka daw. So kung may gustong kontakin ka at may gustong mag-aral o mag-practice o whatever, paano ka nila ko kontakin? Meron akong YouTube channel. Pwede nila akong makontak through message or for Facebook Messenger as well. Just type in Jay Valdez and it's gonna come out in there. I used to teach professionally. Now it's just private time per meeting on selecting students and friends. But I'm very, very open as long as it's classical guitar and, you know, to every enthusiasts out there. So kung gusto nilang, Rose, kung gusto nilang mapakinggan ang iba pang mga classic na Filipino music, nandun ba sa YouTube mo yan? Oo, nandun siya sa YouTube. Just a search type name, Jay Valdez, and it's just gonna come out as first. Nandun lahat. Kasi I try to upload as much as I can, no, time per meeting. But just to share the music, kasi sa panahon ngayon, modern times, hindi na, kukonti na lang yung mga nakikita ko, lalo na nandito tayo sa UK, like me. Hindi ako masyado makakita ng community rito na nagka-classical guitar. And yun ang gusto ko sanang i-advocate. They pick up the guitar and they start to like it and then practicing. Okay. Actually, may isang, sorry Rose, actually Jay, kung na-meet mo na si Jerry Cabanero. Isang classical guitarist siya dito sa East London. Pero matagal ko na siyang hindi na nakakasalubong. So sana magka-meet kayo. I'll try to connect you kung mahanap ko yung Facebook niya. Oo, Jean, that's good. At least yung mga klasisista, magkaroon tayo ng maliit na community of players right dito sa UK. Every once in a while, katulad may mga gantong events, maganda na nakakatugtog rin tayo. Kahit yung mga dating mga harana pieces na yung Filipino heritage, yung sana wag nating kalilimutan. Especially ngayong Independence Day, maganda na aalala natin yan. Kasi doon lahat tayo nagsimula di ba? Like my father used to say, harana is dati pa Bakay Kubo, holding the guitar, serenading. That music has been preserved and made its way hanggang ngayon. So, yun din, isa rin yun sa mga reasons kung bakit mahal na mahal ko talaga yung gitara and the classical music, and I really want to advocate for it. Okay. Fantastic. Did you know, Jean, that Jay trained under the tutelage of his own father, classical guitarist and maestro Jose Valdez,
and he was also educated at Philippine Women's University. Paano ba, Jay, turuan ng isang magaling na classical guitarist at the same time, tatay mo rin? Oo. Actually, totoo yun. And I owe every inch of what I have right now because he supported and nurtured my foundation sa music and my intimate relationship with the classical guitar. Ano siya? It's more of very, very natural because it runs from the blood eh. So, nag-try din ako ng ibang instruments pero gitara talaga yung nagustuhan ko. That's where I found my joy. And very supportive naman siya. Kaya lang, okay lang talaga na it panned out na talagang classical guitar din yung nagustuhan ko. Okay. So, sa mga nanonood po, i-follow niyo si Jay Valdez sa YouTube. Yan, Jean, Rose, thank you for having me ulit ha, and binabati ko na yung lahat ng mga nanonood. Tune in. Subscribe po tayo dito sa One Connect para lagi tayong may updates when they go live. A shout out lang syempre to the maestro and family and my mama and nanay dudes, Jay and Tina, Kuya Edgar, they're tuned in po from Italy right now. Nanonood po sila. And Sis Beck and MCGI Symphony Orchestra members and its guitarists po. And yun lang po, to God be the glory po. To God be the glory, maligayang araw ng kalayaan sa UJ. At salamat sa pagsulong mo ng classical music, for being a guitarist and for being a tutor and reaching out to the Filipino community here in the UK. Sisikapin natin na isang piyesa pa mamaya, Jean. Kaya lang, subukan natin sa running time, no? Magbabalik ko ang One You Connect. Maraming salamat, Jay Valdez. Thank you, Jay. Mabuhay ka. Thank you po. This segment is brought to you by World Remit, a better way to send money. Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With ways to save more, when you send more, World Remit is here for you. So you can be there for them.